Welcome to K-Catalog. Dikki part na tayo, listening. So that's page 148 ng textbook. Number 1, 여러분은 집을 구할 때 어떤 조건을 중요하게 생각합니까? So what criteria or conditions do you consider important? Yan. So iniisip mo na importanteng criteria when you are looking for a house. Kapag maghahanap ng bahay. So dito we have 조건, again, condition or criteria. So, 교통, transportation. Tapos yung 중요도. So, gaano siya ka-important sa'yo, no? Importance, kung 5-star, mahalagang-mahalaga ba sa'yo yan? So, it's up to you, no? Kung gaano mo siya i-rate. Tapos, 집 구조. So, ibig sabihin naman ito is yung structure. Okay, so yung 구조, structure. And then, again, 교통, transportation. And then, 편의시설. So, yung mga amenities. Yan. May mga malapit ba na clinics or mga 편의점 or convenience store. Yan. 교육 환경. So, again, yung education environment. Okay, educational environment. Yan. And then, for number 2, so yung question dito para sa 듣기 natin, no? Yan. 후웬씨와 부동산 중개인의 대화입니다. So, usapan daw ni Huwen and nung real estate agent. So, ito yung question for number 1. 후웬씨는 어떤 집을 찾고 있습니까? Anong klaseng bahay ang hinahanap ni Huwen? So, pakinggan maigi. And then number 2, 부동산 중개인은 어떤 집을 소개했습니까? So, yung real estate agent, anong klaseng bahay ang in-introduce or sinuggest niya. So, bali yung i-introduce nung ating real estate agent kay Huwen is dalawang klase ng bahay. So, dito, yung mga check boxes dyan, pare-pareho, no? One room, villa, 주택, 아파트. So, that's for house number 1. For house number 2, same, no? One room, villa, 주택, 아파트. So, pakinggan nating maigi, no? Kung yung house number 1 is one room ba siya, villa ba siya, 주택 or apartment, no? So, again, yung 주택, yung standalone, no, isang bahay na tayo, mag-isa siya. Tapos yung villa, parang yung apartment style sa atin sa Pilipinas, no, mga 3 to 4th floor, 3 or 4 floor siya, and then one room as in, and then apartment, yung condo style natin. So, yung jeep number 2 naman or house number 2, pakinggan din, no, anong klaseng bahay siya. Tapos, yung both house number 1 and house number 2, pakinggan maigi if 월세, 전세, or meme. Again, 월세, monthly rent. So, ang bayad sa kanya is monthly. 전세, so 전세 is charter or lease. So, may contract period kayo. For example, 2 years na titirhan mo yung bahay and babayaran mo yun for 2 years, no? So, yung 2 years na kabauan ang ibabayad mo. And then, after nung contract, maibabalik sa'yo yung isang bagsak na ibinayad mo na for 2 years, for example, kung yun yung contract nyo, no? Okay, so that's Jeonse here in Korea. And then meme is for sale, no? So, buy and sell. Okay, so bibilin mo ba talaga to be your house na, as in sayong-sayo na, no? Yan, meme. And then, magkano? So, kung monthly man siya, magkano yung rent? If Jeonse, magkano? Or kung binibenta talaga siya, magkano? Okay? So, dito tayo sa question number 3. 두 집의 조건은 어떻게 다릅니까? So, yung dalawang bahay daw, yung criteria or condition ng dalawang bahay, paano nagkaiba? Okay, so pakinggan ulit natin. Siyempre, habang pinapakinggan natin, babasahin natin yung script para mas madaling maintindihan. So, ito yung script natin. 안녕하세요. 집 좀 알아보려고 하는데요. 어서 오세요. 어떤 집을 찾으세요? 전세로 방 2개에 학원가 근처에 있는 아파트면 좋겠어요. 잠깐만요. 이번에 새로 나온 집이 2곳 있어요. 전세금은 하나가 8천만 원이고 다른 하나가 9천만 원이에요. 두 집이 어떻게 달라요? 두 집 모두 방도 2개 있고 학원가 근처에 있어요. 그런데 한 곳은 교통이 편리한 데다가 주변에 편의시설이 많고요. 다른 곳은 남향이어서 햇빛이 잘 들고 전망도 좋아요. 지금 보러 가실래요?
네, 한번 보고 싶어요. Dito, sabi ni Huen, nag-greet muna siya, no? Tapos sabi niya, naghahanap po ako ng bahay. Jeep Chom Ara Boryogu Hanandeo. Sagot yung agent, oh, welcome po. And anong klaseng bahay po ang hinahanap ninyo? So, sinabi niya na, no? Sabi niya, Chonsero. So, again, ibig sabihin, yung lease or charter. Bang duge, 2 rooms. 학원가 근처에 있는 아파트면 좋겠어요. So, sabi niya, maganda sana if yung bahay daw is apartment, tapos malapit sa academies, and may 2 room and for lease. Okay? So, hindi siya for, monthly rent. For lease siya. Then, sagot yung agent, chamkaman nyo, sandali lang po. Ibone, so this time, merong bagong bahay daw na yung sa nila data nila, no, may 2 bahay daw na available. Then sinabi niya na yung isang bahay, yung deposit ay nasa 8,000,000 won. And yung isa naman is 9,000,000 won. So may difference na 1,000,000 won. Okay, so sagot si Huen, 두 집이 어떻게 달라요? Paano po nagkaiba yung 2 bahay? Sabi ni agent, 두 집 모두 방도 2개 있고, so parehong bahay, may 2 rooms. So yun yung pareho muna, no, or similarity ng 2 bahay. And 학원가 근처에 있어요. Pareho din na may mga academies sa malapit. And then, 그런데 한 곳은, so dito na yung part na nagkaiba. Kaya lang yung isa, so yung isang bahay, 교통이 편리한 데다가, sabi niya, convenient yung transportation. In addition, 주변에 편의시설이 많고요. 마raming facilities sa paligid. 다른 곳은, tas yung isang bahay naman, 남향이어서, so facing south yung bahay, kaya pasukin ng araw or sinag ng araw. And 전망도 좋아요. Maganda din yung view. 지금 보러 가실래요? So gusto niyo po bang makita? Okay, so sagot si Huen, 네, 한번 보고 싶어요. Opo, gusto ko pong makita. Okay, so yun yung usapan nila. So yung answer natin for number 1, so yung sagot dito is yung ito, no? Ano yung hanap ni Huen na bahay? So itong part na to. 전세로 방 2개, 학원가 근처에 있는 아파트. Okay, so yan yung kanyang hinahanap. And then, so yung house number 1, yan, so siya ay 전세 and 8,000,000 won yung kanyang 전세금 or yung deposit. Tapos, yung isa naman, 전세 din. So, yung house number 2, 전세 din siya. Tapos, 9,000,000 won naman yung deposit. And, again, pareho sila na 2 yung room. So, asa na yun? Bang, duge. Yan. So, si house number 2 at saka si house number 1, pareho na 2 yung room nila, no? Okay. So, tingnan natin yung, question number 3. So, ang question doon is, ano yung pinagkaiba ng 2 bahay? So, yung part na yon is nandito, no? 한 곳은, yung isa ay, yan, convenient ang transportation. In addition, maraming facilities sa paligid. And yung isa naman, facing south, kaya pasukin ng sinag ng araw at maganda din ang tanawin. Okay, or ang view. So, balikan natin yung questions. Yung question number 1, ito siya, no? Ang sagot natin, Huen 씨는. Tapos, idugtong natin yung 전세로. tapos, 방 2개. 학원가 근처에 있는 아파트 and then 를 찾고 있어요. Okay, so 찾고 있습니다. Okay, para match siya dun sa form ng question, no? So 있습니까? Sagot natin 있습니다. Next, number 2. So again, yung house number 1. So apartment and siya ay 전세
for 8,000만 원. House number 2 naman, so siya din ay apartment and Jonse din siya, pero ang kanyang deposit ay 9,000만 원. Okay, and then yung question number 3, so ano yung pinagkaiba ng dalawa? So again, yung una, no, sabi, malapit siya sa Hagwon. So balikan ko lang ng very quick, no, hindi ko maalala. So sabi, hindi pala malapit sa Hagwon, 교통이 편리한 데다가. So convenient yung 교통이 편리한 데다가 근처에 or 주변에 pala, 주변에 sa paligid, 주변에 편리 시설이 많아요. 편리 시설이 많다. Tapos, yan, no, pinag-isa ko na eh. So, 데다가 주변이 편리 시설이 많다. Or, kung gusto nyong bullet, ayan. So, 교통이 편리하다. Okay, so gawin nating bullet. Para ano, pinag-isa ko kasi. So, 편리하다. 교통이 편리하다. And then, 주변에 편리 시설이 많다. For house number 2, so ang sabi naman sa kanya is facing south siya kaya pasukin ng sinag ng araw. So, 남향 이어서 햇빛이 잘 든다. And then, yung last, yung isa pang sinabi sa kanya, maganda din yung view, no? So, 전망도 좋다. Okay, so that's for listening part. Now, para sa pronunciation natin, 발음. So, we have 비읍, 디귿, 기역. Tapos, kapag itong tatlo na to, sinundan ng niyon or miyum. So, for example, 비읍, kasunod niya niyon. Anong magiging tunog? Miyum. Example, itong ating imnen. Yan, no? So, we have 비읍, tapos ang kasunod niya is niyon. Kaya, ang tunog ay imnen, miyum. Okay? Another one, si digut. Kapag sinundan ng niyon, ang magiging tunog is niyon. Katulad ni denen. Okay? Digut, tsaka niyon. Ang naging tunog is niyon. Denen. And last, yung giyok. Kapag sinundan ng niyon, ang tunog is iyeng. Katulad ng mongnen. Giyok, niyon. So, iyeng yung naging sound niya, no? Mongnen. So, kapag miyum naman yung kasunod, same lang din, no? So, biyup plus miyum. So, miyum din yung magiging tunog niya, no? Yan. So, ganito lang. Same lang. Yan. So, I hope na susundan. Okay. Color code na lang, no? Para madali. So, ganun din. Tapos, giyok. Pag nasundan ng miyum, so, iyong pa rin yung tunog. Okay. So, that's for 발음. Example nating sentences. 건강을, so, niyon plus giyok. So, asan yon? Itong giyok, yan, niyon plus giyok. So, giyok, tsaka niyon. Okay. So, ang magiging tunog is iyeng. Kaya naging 건강. Instead na 건강, 건강. 건강을 위해서 아침에는 밥을 꼭, tapos meron pa dito, no? Same, 먹는 편이에요. Okay? So, magkabaligtad, no? Yung dito, nauna yung niyon, kasunod giyok, pero, iyeng pa rin yung tunog, 건강. So, dito naman, giyok yung nauna, sinundan ng niyon, iyeng pa rin yung tunog, 먹는. So, ibig sabihin ng sentence number 1 natin, no? Para sa kalusugan, sa morning, ako ay yung tipo ng taong kumakain talaga ng pagkain or ng kanin. Pap. Ayan. So, sa breakfast niya, rice daw talaga ang kanyang kinakain para sa kanyang kalusugan. Next, 나는 비가 올 때 혼자 음악 듣는 것을 좋아한다. So, again, dito, no, yung digut at saka niyan.
Yan. So, ang tunog, niyon din, no? Dinen. Ibig sabihin, na는 비가 올 때, ako, pag umuulan, 혼자 음악을 듣는 것을 좋아한다. Gusto ko yung nakikinig ng music, mag-isa, 혼자. Okay? And then for number 3, Anna 씨는 옷을 잘 입는 데다가 성격도 좋아서 인기가 많다. So dito no, 입는, 비읍, kasunod niyan, miyam ang tunog 입는. So sabi si Anna daw, bukod sa magaling siya manamit, 옷을 잘 입는 데다가 yan, 성격도 좋아서. Maganda din daw yung character, no? Maganda yung kanyang attitude or character. Kaya siya ay 인기 많다, popular. Again, that's for the pronunciation part, and this is listening ng Level 3, Unit 11. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.